Bago ang lahat, shout out sa mga nakikinig ngayon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man kayo naroroon. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, simulan na natin ito. Sabi ni Japina, doon sa isang LS niya, blinak daw niya ako dahil puro daw kasinungalingan ang sinasabi ko. Tinadyakan daw niya ako dahil nai-stress daw ang mga followers niya. Sila ba ang nai-stress o ikaw? Kung puro kasinungalingan yung comment ko sa iyo, mas papabor yun sa iyo dahil makikita nila kung kasinungalingan nga ang sinasabi ko. Bakit mo kaya binubura? Hindi kaya dahil natatakot ka na mag-research sila at makita nila ang katotohanan? Panay sabi ka ng kasinungalingan and yet wala ka namang maibigay na specific na kasinungalingan na sinabi ko. Therefore, kung wala kang maipakita, dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ang sinungaling, pangalawa, iyan ay isang akusasyon. At doon sa LS mong yun, dirinag mo na naman si Kuya Poren. Nagpaalam ka pa na para bang pinapaboran ka palagi ni Kuya Poren. Alam mo ba, sa ginagawa mong yan, ikaw ang sumisira sa kuya ng manalastas. Kung gusto mo talagang protektahan ang manalastas, hindi mo gagamitin ang pangalan nila para lang sa mga personal na issues mo. Masyado mo nang inaabuso ang pribilehiyo na binigay sa iyo ng manalastas bilang isang bunso. Masyado mo nang inaabuso ang tiwala na binigay nila sa iyo. Sa dami ng mga kasinungalingan mo sa mga LS mo, re-reactionan ko pa rin iyon. Pero dito muna tayo sa isang LS mo, na kung saan nararamdaman mo na hindi lang ako ang mayroong gustong sabihin sa iyo. At isa pa, dito sa LS na to, inamin mo kung sino, kung ano ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Sit back and relax. Wag naman! Wala eh! May tutulong ba yan kay Tatay Tekram? Bakit MJ, natatakot ka ba na lumabas na rin ng iba na mga dapat magsalita dito sa Tekram community? Sigurado ka ba na walang pakinabang yon sa Tekram community kung ang sasabihin naman nila ay hindi ayon sa kanilang personal na issue? On the other hand, ang paggamit mo sa Tekram supporters dahil sa inyong personal na issue ay hindi nakatulong sa community. Dahil ang LS na yon ang naging dahilan kung bakit nabuwag ang Tekram Defenders at lalong nagdulot ng pagkabahabahagi. Saksi ang mga katekram natin. Etong live na to ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Di inamin mo rin, kaya tayo nagkawatak-watak at nabuwag ang Tekram Defenders dahil dyan sa LS mo. So kasalanan mo nga MJ. Kaya tayo nagkawatak-watak dahil sa katigasan ng ulo mo. Sa kabila ng pakiusap naming mga defenders na kasama mo at ng mga Tekram community, ipinilit mo pa rin ang gusto mo. Noon pa man sinasabi ko na kapag ang isang community ay lumalaki, hindi mawawala ang conflict dahil nga magkakaiba-iba tayo. Pero yung mga personal na issue ay hindi nyo dapat dinadala sa harapan ng Tekram community. Pero anong ginawa mo MJ? Dinala mo sila sa harapan ng Tekram community. Ngayon, nanggaling na rin sa bibig mo ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak dahil sa LS na yan. Tapos mag-feeling na hero ka para doon sa mga taong pinaakyat mo sa channel mo. Etong live na to ang dahilan kung nagalit man kayo kay Japina at nawala ng gana, it's because... So aware ka na may mali ka talagang ginawa during that time kung bakit naramdaman mo na nawalan kami ng gana sa iyo. At dahil sa hindi mo pakikinig at dahil sa kagustuhan mong mapush ang LS na yon, ikaw na rin ang nagsabi, iyang LS na yan ang naging dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Ang tanong, kaninong channel yan? Kaninong control yan? Hindi ba sa iyo? Sa dami ng pumipigil sa iyo sa comment section, hindi ka pa rin nakinig sa kanila. Hindi ba't kasamang pumipigil noon sa iyo si Kuya Peter? Bakit hindi ka nakinig? At dahil sa katigasan ng ulo mo, nawalan kami ng gana sa iyo. Despite of that, nanahimik kami, wala kaming sinasabi patungkol sa mga ginagawa mo until
hindi na ako nakatiis. Ha? Etong live na to ang dahilan kung nagalit man kayo kay Japina at nawala ng gana, It's because hindi ka marunong makipag-cooperate sa TechRam Defenders na grupo natin. Nagsasarili ka at ginagawa mo ang gusto mo. Wala kang respeto sa grupo natin at sa community. At sa kabila ng pakiusap namin, lalo na si Papa Bear, siya yung nag-initiate talaga na magkausap-usap kayo in private, pero hindi mo rin pinakinggan. Okay sana kung magkakasama-sama kayo at ang topic ninyo ay yung kalaban ng TechRam community. Kaso kasama yung supporter ni TechRam ang tinira nyo doon sa LS na yon. So anong pakinabang noon sa TechRam community? 'Di ba gulo? So sino ang nagdala ng gulo sa harap ng community? Yang mga personal na issues or conflict ay nangyayari naman talaga yan sa lahat ng community. Pero ang idrag mo, ang kapwa defender mo, sa LS mo, abay talaga magbubuwag ang TechRam Defenders dahil nga kung nakita namin na ang isa sa kagrupo namin ay hindi nakikinig, ano pa ang silbi ng grupo? Tapos sasabihin mo bakit hindi ka kinakausap. Kung nakakitaan ka na namin na hindi marunong makinig, bakit pa namin ikaw kakausapin? Kung alam naman namin na hindi mo rin naman papakinggan yung sasabihin namin at sisigi ka pa rin kung ano yung ginagawa mo. Iyan din ang sinabi ni Direk Noelsa. Tama pala yung naging obserbasyon ko sa iyo kasi nung narinig ko si Direk Noelsa, eksaktong-eksakto kung ano ang napansin ko sa iyo, MJ. Lumipas ang panahon, alam po natin ang mga nangyari sa mga nakakasubaybay po lalo na sa mga taga-suporta ni Michelle. Itong video na ito na ipinakikita ko ay noong August 2024 pa. Pero kung maoobserbahan ninyo, yung sinasabi ni Direk Noelsa ay nangyayari ngayon sa TechRam community. Kami nila Michelle, sa totoo lamang, wala kaming alitan na personal. Same din naman kami ni MJ. Wala kaming personal na alitan. I defend the truth based sa mga facts na pinapakita ko at base na rin sa mga sinasabi nila. Kami po ay behind the scene, kahit noon pa na may problema, no, may mga problema na pinag-uusapan pagdating sa Kalingap, nung nawala siya sa Kalingap, sa pagbabalik niya sa Kalingap, sa pagre-reaksyon, o kung ano man yung mga issue involving Michelle Japina ay pinag-uusapan namin. Michelle, kung nakikinig ka man, natatandaan mo ba na mayroon tayong GC? Ako, si Birador, si Kuya July, kung hindi ako nagkakamali. Maraming beses. Hindi ba parang katulad din nung napunta ka na dito sa TechRam community? Nagkaroon tayo ng GC, pero madalas din, hindi ka nakikinig at hindi ka nag-check sa GC. Magbibigay si Kuya Peter ng instruction, tapos susunod kaming lahat. Tapos bigla naming makikita, kinontent mo na yung isang issue na hindi dapat pang i-content. Na pinagsasabihan ka namin o pinapayuhan ka namin ng mga dapat mong gawin. Sapagkat alam namin na ito ay kailangan mo rin naman. Bilang mga nakakatanda sa'yo at bilang mga kaibigan mo. May mga pagkakataon kasi, Michelle, na hindi ka nakikinig. Nasa Kalingap ka pa lang, hindi ka na marunong makinig. Kaya pala noong time na pinipigilan ka namin, na sinasabihan ka namin tumigil doon sa LS na yon, hindi ka nakinig sa amin dahil ugali mo na talaga ang hindi nakikinig. Nauuna sa'yo yung emosyon, yung galit mo na hindi mo makontrol. Na sa tingin ko, ito ang nagiging problema kung bakit ikaw ay paulit-ulit na para kang unlimited. O si Direk Noelsa ang nagsabi niyan, unlimited. So kaya ba na-extend yung unlimited na yan dito sa TechRam community? So walang pinagkaiba sa ngayon. Si JC sabi niya tama na. Siya sabi niya tama na. Pero siya mismo hindi nakikinig sa mga kasama niya. Hanggang sa umabot pa na pati mga hindi reactors ay ikinontent mo. Tapos yung mga nakapaligid sa iyo, imbis na itama yung mali, i-justify pa nila. At wala man lang kaming marinig na itama ka. Puro papuri lamang sa iyo. At mali na nga, i-justify pa nila. Pilit pa ring palulusutan. Na kahit gustuhin man ng sarili mo
na patuloy o tuloy-tuloy na makapagbago, patunayan ng sarili mo, hindi mo magawa sapagkat nauunahan ka ng iyong emosyon. Nauunahan ka ng iyong galit. Di ba? Nag-usap tayo nun nang nawala ka sa kalingap kung paano ka makakabalik. Malinaw ang pag-uusap natin na sinabi mo naman, natuwa naman ako na sabi mo gagawin mo ang lahat. Pero alam natin, madaling sabihin pero mahirap gawin. At ilang beses mo na bang sinabing tama na at hindi ka na magsasalita? And yet, marami pa ring parinig at ang worst, ikinontent mo pa pati hindi mga reactors. Kung babalik ka noon sa kalingap at marami ang ayaw sa'yo, ang sabi ko sa'yo noon, idiretso mo lang, magpatuloy ka lang. Darating ang panahon sa pamamagitan ng mismong iyong ginagawa, makikita nila na ikaw ay magiging karapat-dapat muli sa kalingap. Hindi mo na kailangan na magmakaawa pa na tanggapin ng iba. No, kung sino man yan, kung si Ate Ed naman yan, kung sino man ang mga galit sa iyo sa kalingap, kung sino man ang mga ayaw sa iyo sa kalingap. Kung makikita nila yung totoong pagbabago sa iyo, if you would only be consistent. Sasabihin niya, love, love, love. Tapos biglang sasabihin niya, nasadlak kayo sa dilim. Sasabihin, sinapian ng demonyo. Nagko-contradict na yung mga sinasabi niya. Wala akong nakikitang dahilan para hindi ka matanggap ng kalingap, especially Ate Edna. Kung mapapatunayan mo sa kanya na sincero ang iyong pagbabago. Pero ang nagiging problema, naapektuhan ka sa mga basher. At kapag naapektuhan ka sa mga basher, no, sabihin na natin sa loob mismo ng kalingap o sa labas, nagbabago na naman ang isipan mo. Agree. Imagine, hindi bashers, hindi reactors, ikinontent pa rin ni MJ. Dahil lang nakaramdam siya na para bang, siguro nakaramdam siya na less na yung pagmamahal nila sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kinontent niya. So, ang nangyari ngayon, nawawala ka sa focus, nawawala ka sa purpose mo para patunayan ang iyong sarili sa kalingap. Tama, di ba? Kaya nga, nawala ka sa focus dahil bakit mo pa ikinontent yung tatlo. Kaya tuloy nakapagsalita si Askal. Hindi mo na dapat pinakailaman yung tatlo na wala namang ginagawa sa iyo kundi ang gustuhin lang na suportahan ka ng tahimik at palabasin pa na sadlak sa dilim. Ano ba ang dahilan mo talaga? Bakit mo sila kinontent? Kung nararamdaman mo na less na ang pagmamahal sa iyo, so what? Dahil ba akala mo babaeng Kristo ka? Kaya feeling mo dapat sa iyo lahat papanig? Pag hindi pumanig sa iyo o gusto lang manahimik, sasabihin mo nasadlak sa dilim? Iko-content mo yung mga supporters ni Tekram, hindi reactors, hindi mo rin bashers. Tapos sasabihin mo mga nasadlak sa dilim. Pag may nag-react na mga reactors sa video mo, magagalit ka at magsusumbong ka kay Kuya Poren. Hihingi ka pa talaga ng permiso para lang masabi mo na may pahintulot ni Kuya Poren. Bakit kinakailangan mong idrag ang pangalan ni Kuya Poren na wala namang kinalaman sa mga ginagawa ni Tekram? Kundi yung nararamdaman mo patungkol doon sa tatlo. Magkakreate ka ng isang issue tapos kapag nabatikos ka, magsusumbong ka. Alam mo MJ, ikaw ang sisira kay Kuya Poren. Palagi mo lang dinadrag ang pangalan niya sa tuwing magkakaroon ka ng personal na issue. At ang nakakalungkot, yung pinagkatiwalaan ka ng manalastas, lalo na ni Kuya Poren, tapos ikukwento mo with exaggeration. Masyado mo na kasing inaabuso ang privilege na binigay sa iyo ng manalastas. At wag mo sasabihin na naiinggit ako sa iyo dahil wala akong dapat ikainggit sa iyo. At isa pa, bakit mo pa i-message yung mga ibang members na nasa ibang grupo na? Anong delikadesa meron ka para hakutin ang ibang members na galing sa ibang grupo papunta sa grupo mo? Tulad niyan, imbis na ako lang yung nagsasalita, sa nakikita kong mali sa iyo, andyan na tuloy si Askal, lumabas na rin. Kasi nga alam ko namang nananahimik lang yung mga yan, ayaw na nga lang magsalita dahil nga marahil isinasaalang-alang nila si Tekram sa pakiusap niya. Kaya lang, pero para sa akin kasi na isang reactor, hindi na tama yung pananahimik kung meron ka namang nakikitang mali.
Pero dahil sa ginagawa mo, mukhang baka mayroon pang lalabas, ikaw na rin ang nagsabi na wag naman. So ibig sabihin, nararamdaman mo na hindi lang ako, hindi lang si Askal, meron pa. At iyan ay galing mismo sa bibig mo. Iyan marahil ang dahilan kung bakit inuunti-unti mo yung mga taong hindi na pumapasok sa LS mo, hindi na nagko-comment, yung pakiramdam mo na nababawasan na yung pagmamahal nila sa iyo. Kaya siguro kinontent mo kasi nakakaramdam ka na siguro ng sakit. Unfortunately, hindi naging maganda yung result ng ginawa mong content. Dahil alam naman nating lahat na maraming nagmamahal kay Angel. Dahil napakalaki ng naitulong niya sa Tekram community. Alam naman natin ang kalagayan ni Angel. Alam naman natin kung ano ang sakit niya. At lagi niyang sinasabi na sa paggawa ng kanta, iyan ang maiiwan niyang legacy sa ating lahat. At sabi niya, masaya siya kapag gumagawa siya ng mga kanta dahil iyon ang nagiging therapy niya. Nasabi niya yan sa akin nung unang ginawa niya ako ng kanta. Dahil nag-offer ako before sa kanya ng parang token of appreciation pero tinanggihan niya. Kaya nasaktan ako nang malaman kong na-ospital siya dahil sa sama ng loob. At iyan din ang sinabi sa akin ni Askal kung bakit nagsalita na siya. Kaya ang tanong ko kay JC at Kuya Boyet, yung ginawa bang pagkukontent ni MJ sa tatlo kasama si Angel, tama ba iyon? Huwag nyo na sanang palulusutan na hindi pinangalanan dahil pinapangalanan na ng mga nasa comment section kung sino yung A. Ang nangyayari, nagagalit ka at ang ending, makikipag-away ka na naman. Ayan, kaya ngayon kaaway na rin tuloy niya si Askal Lupet. At nararamdaman niya na meron pang mga hindi lang nagsasalita. Marahil umiiwas na lang sila na lumala ang conflict. Kaso nung nakita kong too much na talaga. Kaya hindi ko na napigilan na hindi magsalita. At ang sasabihin mo, magla-live ka na sorry po kasi tao lamang po. Tao lamang po na nagagalit din ako. Kaya napapanahon na para ako magsalita na naman. Napapanahon na para ilabas ko yung aking damdamin. Hindi ba't eksaktong-eksakto yung mga sinasabi ni Direk Noel sa patungkol kay MJ? Kung ano yung mga dialogue niya doon sa Kalingap, ganun din dito sa Tekram community. Kaya imagine, August 2024 pa ang video na ito. Pero yung konteksto ng sinasabi niya ay halos magkakapareho, nare-rephrase lang. Ganon talaga yung sasabihin na napapanahon na para ilabas ko ang aking damdamin. Yung salitang sasabihin na ngayon lang ako magsasalita. So ibig sabihin from Kalingap to Tekram community, same pa rin. Na hindi pa pwedeng sila lang magsasalita. Kailangan patunayan ko yung sarili ko sapagkat naaapi ako dito, natatapakan ng pagkatao ko, nadadamay ang pamilya ko. Pero alam natin na yung part na yan, kung bakit nangyayari sa'yo yan, Michelle, kasi hinayaan mong mangyari sa'yo na hindi naman dapat. Tama, katulad ng ginawa niyang pagkukontent doon sa tatlo na hindi naman reactor. Tapos ngayon, biglang magdadrama. Na dapat totally na umiwas ka dun sa mga issue na yun, na dapat hindi mo pinapakinggan yung mga negatibong sinasabi sa'yo. Kung kilala mo naman ang sarili mo, bakit ka makikinig sa kanila? Buti nga yung sa Kalingap na sinasagot niya mga bashers. Dito sa Tekram community, hindi basher, hindi reactors. Pero ikinontent pa rin. Hindi na ako magtataka kung bakit sa sama ng loob si Angel ay na-ospital. Dahil alam naman natin na si Angel ay gumagawa lang naman ng kanta. Lahat kami ginawan ni Angel ng kanta. So ibig sabihin, tayong mga vloggers ang nakinabang kay Angel. At ang tanong ko, Michelle, ano ang napakinabang sa iyo ni Angel para sabihin hindi nila deserve ang pagmamahal mo? Tandaan mo, Japina, na tayong mga vloggers, lahat ng nakikinig sa atin, hayag man o lihim, iyan ay may ambag sa channel natin. At huwag mo palaging i-expect na magko-comment sila or palagi mo silang makikita sa comment section. Ang mga followers natin ay may kanya-kanya ding buhay. At marahil may mga nanunood sa atin na nag-o-observe lang, walang pinapanigan. Pero tinitingnan nila kung papaano tayo magsalita, kung papaano tayo mag-react,
at kung papaano tayo mag-handle ng isang sitwasyon. At meron pa akong naobserbahan dito after niyang malaman na naospital si Angel. Ang sabi niya, hindi niya intention. Pero eto pa ang sinabi niya sa comment section. Imagine na ospital na yung tao tapos magko-comment ka pa ng ganito. Si fashionista, si ano yan? Baka ma-ospital ka na naman po niyan. Isa pa tong si Emma Castillo. Sabi niya, si fashionista na ganda babae nasa hospital ka ba o nasa kuweba? O sino ba yung kinausap ni MJ before na mag-content siya? Sino yung na-ospital after ng content? At sino yung A? So di ba identifiable na masyado si Angel? Imagine na ospital na yung tao. Tapos pagbibintangan pa na siya si pasyonista. Tapos sasabihin walang pangalan. Bakit pinapangalanan? Identifiable naman. Binigyan ng initial. Ngayon, ang tanong ko, JC, Kuya Boyet, tama ba ito? Bakit wala akong narinig man lang sa inyo na pagtatama sa dalawang ito? Idadahilan nyo, wala namang pangalan. For the sake of argument, walang pangalan. The fact na na-ospital ang isang tao, tama pa bang idrag sa comment ang ganito? Regardless kung sino ang na-ospital, ang pag-isipan pa ng hindi tama at i-associate pa kay pasyonista, tama ba? Pero ang nangyari dahil emotional ka, lahat ng plano mo na maganda, nasisira. Dahil sa karakter mo mismo, na madali kang masaktan, madali kang tablan. Dapat pa ba nating ipaliwanag? Ipinapaliwanag na ni Derek Nuelsa kung ano yung gusto kong sabihin, eksaktong-eksakto sa sinasabi ni Derek Nuelsa. Hindi po pwede yung gano'n na nandito ka minsan, tapos minsan nandoon ka na naman. Nandiyadyaan ka, tapos nandoon ka. Tapos nandito ka, tapos nasa banda ron ka. Mahirap yung gano'n eh. Kaya kung tutuusin, no, sa sinasabi mo nun kung bakit ka hindi pinagtatanggol, hindi ka namin sinasamahan, ang totoo niyan, maraming beses kami nakipag-usap sa'yo. Sumasakit na nga mga bangs namin. Nila Kuya Julay, nila Birador. Si Birador, nangitim na lahat eh. Diba? Sa lahat, kahit si Kuya Julay, sa lahat ng hindi niya maayos-ayos, bilang engineer yan, ang galing niya, lahat maaayos niya. Pero yung kaso mo, hindi niya maayos. Kaya nga iyan ang naging dahilan kung bakit nabuwag ang Techram community. Kasi nga, hindi si MJ nagpapakorek. At isang dahilan din na hindi ko na rin siya kinausap dahil nga nakita ko na sa kanya yung ganyang character na pinapaliwanag ni Derek Nuelsa. Na kahit anong paliwanag mo sa kanya, kahit anong sabihin mo, ite-take niya yon ng hindi maganda. So kaya ikino-content ko na lang para at least makita ng iba kasi hindi naman siya magpapakorek eh. Imagine si July Paunil, alam naman natin kung papaano magsalita at kagalang-galang si Paunil. Pero maging siya ay nahirapan kay MJ. Kaya hindi ako nagsisisi na binangga ko si MJ at ipinakita ko rin yung mga mali niya. Kahit alam ko na maraming mag-aansab sa akin at maraming magagalit. At inasahan ko na rin na maaari or posible talaga na ilabas nila ang identity ko kapag hindi na nila kaya yung arguments ko. At iyon na nga ang nangyari. Pwede naman sanang arguments to arguments. Kung may mga mali akong nasasabi, ire-rebat nila. Kaya nga lang, ang nangyari, imbis na i-rebat nila yung aking mga content, inirelease nila yung identity ko. At ito ang sabi ni Kuya Boyet sa pagkakalabas ng identity ko ni JC. Sabi niya, at ang motibo ni JC sa nakikita ko ay malaman kung sino ka para mapahinto ang gulo. Mahirap kasi na ang kausap niya ay hindi niya kilala. Iyon lang ang nakikita kong dahilan. Sabi ko nga sa inyo, yung case ni Jover Lario at ni Thinking Pinoy, pareho silang vlogger, pero natalo sa case si Thinking Pinoy dahil yung identity ni Jover Lario ay inilabas ni Thinking Pinoy nang walang pahintulot. At kahit pa may Facebook public page si Jover Lario, ang YT or ang YouTube ni Jover Lario ay hiwalay at ayaw niyang paalam ang kanyang identity. Pero ginawa ni Thinking Pinoy,
ito ay inilabas niya without the consent of Jover Lario. Kung ang dahilan ni JC ay para makilala ako at makilala niya kung sino yung kausap niya, hindi pa ba sapat na nakilala niya ako nang nag-research siya? Ibig sabihin, nung nakuha niya ang mga information ko, kilala niya na ako. Bakit kinakailangan pa niyang ilabas ito sa social media? Anong kadahilanan? Isa pang punto na sinabi mo dito, para mapahinto ang gulo. Gusto niyong mahinto ang gulo o gusto niyo akong patahimikin? Gulo nga ba o inilalabas ko lang ang punot dulo ng pangyayari? Ang lagi kong ginagawa, kukuha ako ng isang video o lahat ng evidence na kaya kong makuha at ito ay nire-reactionan ko. Ang mga opinion ko ay laging nakabase sa mga evidence na pinapakita ko, base sa mga sinasabi ninyo. At ang sabihin na mahirap kasi na ang kausap niya ay hindi niya kilala. Kung ang pagbabasihan natin ay ang mukha at ang hindi argumento, talagang mahihirapan kayong intindihin ang isang argumento dahil nakafocus kayo sa mukha or sa identity ng isang tao. Therefore, makikita ninyo kung ang isang tao ay nakikinig at nag-aanalisa base sa sinasabi kumpara sa mga taong naghahangad na makita ang mukha at ang identity ng isang tao para sa iba pang agenda. At si JC na rin ang nagsabi at nagpayo kay Aska Lupit na dapat inaalam ang punot dulo. Ibig sabihin, aalamin ang ugat. So di ba't ganun ang ginawa ko? So ibig sabihin, hindi mali ang ginawa kong alamin ang punot dulo o ang ugat ng lahat ng pangyayari. Dahil ikaw man din ay sang-ayon sa ganoong pamamaraan. Bakit pag sa iba, JC, alamin dapat ang punot dulo, pero pag kay Japina, hindi na dapat ungkatin ang nakaraan o ang punot dulo? Magandang payo yan kay Askal, pero dapat ina-apply mo yan sa lahat. Sabi ko parating sa matanda na yun. Asan ang Kasi nga wala kang alam. Alam mo ba kung bakit nga nasabi yon? Meron ka bang pagkakaintindi doon? Kasi pag magsasalita ka, kailangan alamin mo muna yung punot dulo, hindi yung kung ano yung naririnig mo sa mga piniplay-play nyo lang. May kadahilanan yun. So therefore, agree ka sa ginawa ko. No? Hindi niya maitayo ang isang Michelle Japina sapagkat ayaw mo eh. Ikaw mismo ang ayaw, ikaw ang gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang pagbabalik mo sa kalingap noon. Hindi ako naniniwala na hindi ka mapapatawad ni Ate Edna o kung ng kung sino man o hindi ka matatanggap. Nasa pagkatao natin yan, nasa pagiging consistent natin yan. Di ba, Michelle? Kahit ako kung So, ibig sabihin, yung ginagawa mo noon sa Kalingap ay ganun din ang ginagawa mo dito sa Tekram community. So, ikaw ba ang nagdala ng gulo talaga dito sa Tekram community? Base na rin sa iyo na dahilan kung bakit nabuwag ang grupo natin? Ha? Ako lang ang napasama sa huli. Oh, di kasalanan mo. Channel mo yan. May control ka dyan. Bakit kasi hindi ka nakinig sa panawagan ng marami? Tapos sasabihin mo, ikaw ang napahamak. Hindi ka nakinig di kasalanan mo. Ha? Nagamit ang channel ko ni Tita Marigold against kay Manshi. Nagamit o ginamit mo si Marigold at ang iba pa? Hindi ba't may alitan din kayo ni Ma'am Marie during that time? At sinamantala mo ba ang pagkakataon at that time na makaganti kay Mamshi gamit si Marigold at ang iba pa? Hindi ba gusto mo rin na mag-public apology sila sa iyo doon sa ginawa nila? And you successfully got that. Therefore, nalinis na ang pangalan mo. So, nagamit ba ni Marigold ang channel mo o nagamit mo sila? At kaya ba hindi ka nagpaawat? Dahil ba may agenda ka rin at that time? So, mayroon bang paghihiganti din sa part mo? At para maging bida ka or ikaw yung hero, lumabas na hero, sasabihin mo, pinagamit mo. Pero, malaki ang pakinabang sa'yo ng LS na yon. Una, kumita ka.
Pangalawa, nagmukha kang hero. Pangatlo, nakapaghiganti ka pa. Pang-apat, nakapasok ka sa grupo ng TVI. Nalinis na sana ang pangalan mo, pero matapos ang ilang buwan, nakaaway mo rin ang TVI. Sa ano kayang kadahilanan? Hindi rin kaya dahil sa katigasan ng ulo mo na hindi ka marunong pakiusapan? Ilang beses mo ring sinabi sa LS mo na minessage mo sila, pero hindi na sila sumagot. Pareho rin ba ng naramdaman nila dahil sa katigasan ng ulo mo at hindi mo pakikinig? Ano pa ang saysay ng pagsagot sa iyo kung ipipilit mo rin naman ang gusto mo? At iyon marahil ang naging dahilan kung bakit nagalit ka sa kanila at nawala ka sa TBI, kaya gumawa ka ng sarili mong grupo. At umabot pa sa pagpapalayas mo sa sponsor. Yung papalayasin mo yung sponsor na wala namang kinalaman sa Tekram community, pero may kinalaman sa personal nyong issue. Di ba walang relevance? At ikumpara natin yung ginawa ni Askal na pagpapalayas sa iyo. Bakit nga ba umabot sa ganun? Ikaw, pinapalayas mo ang sponsor dahil sa personal mong issue. Si Askal Lupet, pinapalayas ka hindi sa personal na dahilan, kundi ang paggamit mo sa Tekram community sa mga personal na issues mo at mga personal mong problema sa ibang mga Tekram supporters. Ganun pa man, ang mali ay mali. Walang karapatan ng sinuman na magpalayas maliban kay Tekram. Pero kung titimbangin natin ang pagtatanggol ni Askal para doon sa tatlo at lalo na kay Angel na naospital dahil sa sama ng loob sa ginawa ni MJ. Meron akong isang nabasang post, ang sabi niya dito, kung may hindi pagkakaintindihan, pag-usapan. Kung may sama ng loob, ayusin. Huwag nating hayaang masira ang isang komunidad na dapat ay nagmamahalan at nagtutulungan. Ang tanong ko dito sa nag-post na ito na si Edlin, kung ang isang tao ay nakausap mo na in private, tapos inilabas pa niya ito sa social media at ikinontent ka, iyon ba ay tama? At iyon ba ay magugustuhan mo? May saysay pa ba ang pag-uusap? Kung matapos ng pag-uusap, iko-content ka pa rin? Ano ang reaksyon mo at masasabi mo sa mga taong matapos na mag-usap in private ay inilalabas ito sa social media using her platform? And knowing na yung kinontent niya ay hindi mga reactors. Ano sa tingin mo ang agenda niya sa pagko-content niya doon sa tatlo? Nakatulong ba ito sa Tekram community o nakatulong lamang sa kanyang personal na agenda? Ito ba ay nakatulong o nakagulo lamang sa Tekram community? I'm not against sa mga sinabi ni Edly. Nakikita ko naman na maganda ang layunin niya para sa Tekram community. Unfortunately, ito ay depende sa pagkakataon. Unfortunately, hindi ito ang realidad ng buhay. May mga bagay tayo na ine-expect, pero depende sa sitwasyon, depende sa mga taong involved. At dito sa last na post mo, ang sabi mo, ang aral ng buhay, ang tunay na malasakit ay nakikita sa katahimikan, respeto at pagkakaisa, hindi sa ingay ng alitan. Bear in mind na hindi yan applicable sa lahat ng pagkakataon dahil sa isang sitwasyon, depende yan sa klase ng tao, sa klase ng taong nagsasalita at depende sa sitwasyon na nangyayari. At ang pananahimik na may nakikita ka ng mali, ito ay hindi tama. Sabi nga, the world is a dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nagsisilbi itong paalala na magsalita pag may nakikita ng mali. Ang katahimikan minsan ang nagiging dahilan kaya umaabuso ang isang tao, lalo na kung walang bumabatikos sa kanila. Kung nakikita mong may maling ginagawa at pinili mong hindi magsalita, ang iyong katahimikan ay nagiging pahintulot upang magpatuloy ang mali. At worst, mali na i-justify pa. Si Ma'am Shi, na pinakiusapan ko, that time kausap namin ni Kuya Poren, umakyat sa live, para malinis niya yung kanyang pangalan, hindi siya umakyat.
Minsan sa dami ng mga exaggerated na kwento ni MJ, lalo na pag dinadrag ni MJ ang pangalan ni Tekporen para magmukhang pabor sa kanya si Tekporen, ang hirap ng paniwalaan kasi ang dami ng instances na nadrag ang name ni Kuya Poren with exaggerated and twisted story. Ang ginawa nila, nagkampi-kampi sila nila Brenda Supernanay, nagkampi-kampi sila ni Ecclesiastico, ha? At ang isa pang problema na naoobserbahan ko sa iyo, MJ, mahilig kang mag-exaggerate ng isang sitwasyon. Mahilig kang magsinungaling para lang isalba ang sarili mo. Paano kami magkakampi-kampi? Gayong wala namang kaming GC. Si Brenda Supernanay, hindi ko yan nakakausap. Minsan nga lang ako pumunta sa LS niya. Si Ma'am Shimari, bihirang-bihira rin kami nagkakausap niyan. At ang pagsasabi kong may mali rin si Ma'am Shi, iyon ba ay pagkampi? Kung kinakampihan ko si Ma'am Shi at si Brenda Supernanay, hindi ko sasabihin na may mali sila. I-justify ko ang mga mali nilang ginawa, katulad ng ginagawa ni JC at Kuya Boyet sa pagkampi sa iyo at sasabihin pang wala silang nakikitang mali. Nakakalungkot nga eh. Na meron pang isa, hindi ko na lang babanggitin. Pero alam nyo na kung sino yon, ha? Nits Cruz! Mas nakakalungkot, MJ, ang mga ginagawa mong kasinungalingan para lang mahalin ka ng tao. Nakakalungkot na nabuwag ang Tekram community nang dahil sa LS na yon. Nakakalungkot na nawalan kami ng gana sa iyo nang dahil sa hindi ka marunong makinig. Nakakalungkot na may na-ospital nang dahil lang sa content mo. So alam nyo na, nagmula na rin sa bibig ni MJ ang dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak ng mga defenders. At narinig nyo na rin mula kay Direk Noelsa ang mga magagaling na reactor ng Kalingap ay tulad din ng obserbasyon ko kay Japina. Hanggang dito na lang muna tayo. Napakarami ko pa sanang gustong sabihin at reaksyonan sa mga sinabi ni Japina. Pero siguro sa mga susunod na yan, at meron pa akong hindi nare-reaksyonan sa mga content ni Kuya Boyet. Kaya titingnan ko kung maisisingit ko sa mga free time ko. Dahil summer na dito, napakaraming dapat gawin at asikasuhin. Dahil sa inyo na patuloy na nag-iintay ng mga paliwanag natin at mga evidence na pinapakita natin, lalaanan natin ng oras yan. So, iyon lang muna. Maraming salamat sa mga nakinig at sa mga magko-comment. Sa mga basher, welcome ang mga comment ninyo. I assure you, sasagutin ko ang comment nyo, argumento sa argumento. Again, thank you for listening. This is Ecclesiastico. Take care and God bless.